Jollibee reinvestment strategy is not that good. Based on my personal opinion, yan yung topic ko for today's video. I-discuss ko si JFC kasi ginagawa niya yung isang bagay na parang ayoko on certain companies na ginagawa. Okay? And then we have the PSEI. So medyo karoon siya ng a little bit of rally recently. I-update ko rin kayo ano yung nangyayari sa mga global markets. We have the Philippines. Totoo ba to? Becoming a preferred hub for firms relocating from China according to PEZA. So binasa ko yung article na to and parang iba yung interpretation ko. Okay. We have the banks lending up 12.2%. Grows over by 6% in February. So, yung banking sector, sila yung nagdadala. Or I should say, sila yung sector na maganda yung performance in previous years. In fact, a big part ng growth driver ng portfolio ko nanggaling sa banking sector. Ang tanong ko sa nila is whether magko-continue ba yung kanilang momentum this year, di ba? Hanggang kailan sila makapagpautang ng makapagpautang, and meanwhile hanggang kailan makapagbayad, di ba, yung mga umuutang. Then you have the Philippine debt rises to 16.63 trillion in February, di ba? So pumipitik pa rin yung ating overall debt. Okay lang, di ba? So, magbigyan na natin ang tanong is how about our GDP? Ano yung magiging GDP natin ng first quarter? So, first market update muna tayo. PSEI karon daw ng a little bit of rally. And siguro medyo nagsawa na yung mga investor sa noises ng Trump tariff. Di ba? So, ayan so maganda yung bungad ng ng ating stock market. April, which is start na to ng second quarter. Ang tanong, start na bang bumawi ang Philippine stock market? So, eto yung mga year-to-date performances ng ating or ng mga major indices. And makikita nyo rito, still the worst performing is Nasdaq kasi mga technology-related stock to sa US. Sila yung nag-rally on previous year. So kapag nag-correct yung US, sila yung unang magko-correct. Okay? And number 2, the worst performing indices, at least dito sa mga minomonitor ko, na nakikita nyo ngayon, is no other than PSEI, negative 4.32%. So yung ganito, hindi na to contagion effect. Talagang na to, may overall weakness and bad sentiment na sa ating Philippine economy. Dahilan ba't binebenta yung mga malalaking businesses na na constituent ng ating main index, no? And still you have the emerging market and international market, international stocks, sila pa rin yung on the green. So makikita nyo yung rotation na nangyari, di ba? So they're selling the US and they're buying into emerging and international stock. And makita niyo rin yung sentiment ng Southeast Asia, negative din pero mas malala talaga yung Pilipinas, no. Ang expectation ko kahit may contagion effect sa US, dapat mga ganito lang eh. Dapat hindi siya bababa sa negative 3.68 tulad ng ganyan Southeast Asia. So the fact na mas mababa siya kaysa negative 3.68, ibig lang sabihin nun, internal issue na yan, okay? There are more bad sentiments ngayon sa Pilipinas na pag nag-materialize, siguro yun yung inisip ng madaming investor, no? Na baka mag-materialize, ikakalagapak yan ng ating stock market. Kasi ang stock market, forward-looking yan lagi. Pina-price in nila yung possible na mangyari sa future. Meanwhile, I still have my dividend retirement portfolio still on the green and still outperforming international stock and emerging market.
Now, doon na ako sa topic ko for this video, which is yung ginagawa ni Jollibee, no? Ito, hindi lang to yung isolated na headline. Parang every year may headline tong si Jollibee kung saan may mga ina-acquire siya na nag-flop-flop, di ba? So, pag gumagawa ka ng acquisition, syempre, mag-spend ka ng capital. And kapag nag-spend ka ng capital and nag-flop yung in-acquire mo, that's capital destruction. So, yung sinabi ko kanina na isa sa mga ayaw ko sa companies, yung gumagawa ng reinvestment na hindi nagmamaterialize. Instead of distributing it, di ba, yung capital na yon sa mga shareholder, nasisira siya, okay? Napupunta lang siya sa wala. Yun yung sinasabi ko na hindi lahat ng gumagawa ng reinvestment pabalik sa company, maganda na silang bilhin, di ba? Hindi lahat ng company na gumagawa ng aggressive reinvestment, hindi sila automatically magtra-translate into additional growth. So yes, makikita nyo si Jollibee, no? Grow naman siya ngayon pero baba ng margins nito di ba? So, ba't mababa margins? Well, siguro sana yung dahilan yung mga nagpa-flop niya na mga acquisition. Not only that, makikita nyo, no, medyo tagilid din to siya kanyang liquidity na konting weakness lang ng kanyang mga bread and butter na businesses. Maipit to, short term and long term. Other one, but hindi to shareholder friendly is, kita nyo yung shares outstanding. Year over year, umangat kasi mahilig siyang mag-reward ng stock incentive. Obviously, additional share dilution yan sa mga existing shareholder. Leverage niya, although bumababa, pero mataas pa rin to. Diba? Na big simple mistake, pwedeng mayari to. So, bakit ayoko yung ginagawa ng Jollibee? Kasi instead of doing investment, diba? Or investments na nag-flop-flop, dapat nagpo-focus muna siya sa kanyang core business diba? So, eto yung kanyang mga business of the company. Feeling ko dapat dito siya nagpo-focus sa kanyang mga core businesses Jollibee, Chowking, Greenwich, itong tatlong to, ito yung lagi yung magkakatabi, diba? Kasi nga, prepare silang under Jollibee Group. Ito, Mang Inasal, diba? Pero normally hindi to katabi nung tatlong to, ina-isolate nila to kasi may parang hindi nito kailangan ng katabi. Talagang pag tinignan mo yung Mang Inasal, laging punuan yan Yung Red Ribbon, I think, unti-unti na to talo, di ba? Burger King din, no? I think there are places na malakas siya, there are places na mahina siya. So overall, I think parang hindi rin nagmamatter yung performance niyan. Then may mga ganto-ganto pa siya, di ba? Tanong, nagmamaterialize ba itong mga ganto niya? Na makikita nyo, parang sa to Ayun sa China to What if nagmaterialize yung yung conflict ng issue tsaka Pilipinas? Di ba kasi ang Chinese government, pag sinabi nilang wag kayo dyan, di ba? Sumusunod yung kanilang citizen. Ganon sila doon. Di ba? Kaya itong mga businesses niya sa China, may potential risk yan kapag nag-materialize fully yung conflict natin with China. And recently, yung mga recently yung pinapasok. Ano to? Islands Coffee, Smash Burger, di ba Ano to? Ito, Tim Huan, dami nagre-reklamo dito magsa-social media O, pahit na daw yung quality niyan. Ito, Panda Express, nasa headline to recently. Nag-flop-flop din to kasi yung binebenta rito, binebenta lang sa food court ng Singapore Di ba? Pag nagtuturis ako sa Singapore, and yet, ang mamahal ng binebenta kasi yan. Hindi siya friendly sa mga consumer, no? Especially sa quality ng binebenta nila dyan. I think hindi dapat ganun yung presyo nila. Okay? And yung nasa headline ngayon is ito, Tortazo. Di ba? Hindi nga familiar Ayan, nag-flop-flop na naman. Okay? So, ang dami niyang ginagawang investment na eventually nag-flop-flop. Ito, bago rin ata to, milk siya. Hindi ko nga nakikita yung presence nito Ang dami Di ba? Grabe. So, ito yung business units nila and yung kanilang growth versus fiscal year 2023. So, makikita nyo, di ba? Yung big three talaga Ayan Jollibee,
Chowking, Greenish, tsaka Mang Inasal. Okay? Big 3 plus di Mang Inasal. Hindi ba dapat dyan lang talaga sila mag-focus? Yung iba dito na matatas yung growth kasi mga bago yan for sure eh. Yun yung mga bago yung acquisition, no? Oh. Diba? Nag-flop-flop eh. Yung sinasabi ko. Masyado siyang aggressive gumawa ng reinvestment. So yung kanyang mga kapesa ngayon, nagkaroon ba siya ng positive? Kasi yung mga bago niyang acquisition yan eh. Mga maliliit pa lang. Ang tanong pag tumagal, di ba? What will happen? Ano kaya mangyayari dyan? Especially lahat ng pinasok niya, di ba? Puro ano to eh. Puro highly competitive industry to eh. Or highly competitive na niche ng food industry. So itong mga kagaya ni Jollibee, ito yung tinatry ko na as much as possible, mga iwasan no na companies kasi hindi talaga siya shareholder friendly. So, maaaring mag-benefit yung mga insider pero me as the shareholder pag bibiliin ko to, di ba? Parang dami nangyaring rito, capital destruction na instead of gumagawa sana ng share buyback, nagtitrim down ng obligation para eventually mataas nila yung kanilang dividend payout. Ang ginagawa nila is acquire ng businesses, expand, blah blah blah. Habang nagbabasa ka sa social media, di ba? Dami nagsasabi, de-deteriorate yung kanilang quality ng product. Ano yun? Antayin ba nila na mabad trip lahat ng customer sa kanila? And actually, reach ngayon at a very expensive PE multiple na pag ganito lang, no, may mga nagpa-flop siyang business. So yes, nag-grow pa rin siya, pero pag nag-slow down to, or worse, pag nag-decline, di ba? Hindi niya masustain yung kanyang momentum. So to sa mga babagsak in stock price in the near future. Okay. On another news, you have the Philippine debt rises to 16.63 trillion in February. So, malapit ulit mag-report to lang GDP niya kasi tapos na yung first quarter. So kapag lumabas na on that report, nag-slow down ulit yung Pilipinas. Lower than 6% and worst, lower than the average last year. Without a doubt, ang ating stock market kaulit ng bad sentiment, lalagapak ulit. Diba? Kasi walang nagmamaterialize na na inuutang. Ganun yung maging interpretation yan. So sa ngayon, immaterial pa to. Magmamaterialize lang to kapag lumabas na yung GDP kasi doon mo na siya mare-ratio. Debt to GDP, kapag pumipitik siya, nyari, biglang nag-62%, 63%, pangat ng pangat, yun na, di ba? Dami ng economists magagalit niyan. BBM administration, okay. You have the bank lending up 12.2%. Siguro may mga nagbabayad pa eh. Ang tanong, hanggang kailan makapagbayad ng utang yung mga umuutang. So, I think magandang news to sa banking sector, especially yung mga bago na syempre mga nababayaran, okay? Kasi it seems may momentum pa rin sila sa kanilang lending, di ba? The question is hanggang kailan, okay? Yun yung kung may bank stock ka, yun yung babantayan mo. Hanggang kailan yung momentum nila. Kasi habang umakyat yung lending, ibig sabihin there's something wrong, di ba? Ba't madaming umuutang? So, yung iba, yes, nag-expand, umuutang for business purposes. Pero yung iba dyan, for sure, umuutang kasi siguro nababaon yung kanilang business. Siguro yung iba, personal reason, nababaon sila personally. Kaya eventually, nagno-normalize yung mga ganyan eh. Nagpipik siya and then nagno-normalize, di ba? Unti-unting bumabagsak. Okay. And then you have the Philippines, the preferred hub firms relocating from China. So nung binabasa ko tong article na to, actually, ang number 1 preferred is Vietnam, di ba? Number 2 lang yung Pilipinas. Na pag mga tong relocation, di ba, walang number 2 dyan eh. Number 1 lang, yun lang yung tanong dyan. Kasi kung ikaw yung number 1, malamang sa'yo lahat na yun. Kung ikaw yung number 1, ikaw yung may pinaka-attractive na may pwedeng i-offer na environment sa mga sa mga business owner. Na kung ikaw yung may pinaka-attractive na may offer na business environment, malamang sa'yo pupunta.
Ba't ka pupunta sa number 2? May number 1 nga kung saan doon sila makakapag-maximize ng profit. And the reason, hindi ako optimistic na pupunta sila sa Pilipinas kasi naglabas na naman ng statement yung si Browner, si General Browner. Bigla-biglang gumawa ng statement. Sabi niya, mag-ready daw ang Pilipinas. Kasi baka daw invade ng China ang Taiwan. Di ba? Ba't mo ipe-press release yun? Di ba dapat yung mga ganong statement, internal na lang dapat yun? Ba't mo yung ipe-press release na naman yun? Tapos mababasa na naman ng buong mundo. Parang nangyayari, nangikialam ka na naman sa desisyon ng ba't mo sasabihin na potential invasion ng China sa Taiwan? And then after that news, biglang umorder ng jet fighter yung Pilipinas, mga 5th generation na jet fighter eh. So ikaw yung businessman or business owner sa China, do you think magre-relocate ka sa Pilipinas with all of those kinds of news na mababasa mo? Malamang hindi, di ba?